Welcome to SurePass, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing Introduction to Justifying Circumstances. Ano nga ba itong mga tinatawag nating justifying circumstances? Justifying circumstances are those where the act of a person is said to be in accordance with law, so that such person is deemed not to have transgressed the law and is free from both criminal and civil liability. Ang ginawa ng offender ay naaayon sa batas natin. Since naaayon ito sa batas natin, necessarily wala siya dapat pananagutan. Sa Pilipinas, saan napaloob itong mga justifying circumstances? Makikita ang mga ito sa Article 11, the Revised Penal Code, Book 1. Basis of Justifying Circumstance. The basis of the rule on justifying circumstances is lack of dolo or criminal intent on the part of the accused. Yung offender, kapag may justifying circumstances, ay gumawa siya ng isang bagay out of necessity or within the bounds of law. Yung ginawa niya yon ay hindi niya ginawa dahil may intensyang gumawa ng krimen, kundi out of necessity na kailangan nga niyang ipagtanggol ang sarili niya o ang iba. Kung ang isang tao ay nakagawa ng mga act na considered justifying circumstance, sino ngayon ang magpapatunay na considered niya itong justifying circumstance or pasok siya as justifying circumstance? An accused who pleads any justifying circumstance in Article 11 of the Revised Penal Code admits to the commission of acts that show the commission of a crime. It thus becomes his burden to prove the justifying circumstance with clear and convincing evidence. Otherwise, his conviction for the crime charge follows. This principle is embodied in the legal maxim, "El incumbet probation, quidicet non quid. He who asserts, not he who denies, must prove." Example, kung ako ay nakakapatay ng ibang tao dahil pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko, kailangan ko ngayon patunayan na self-defense lang yung nangyari. Rule as to civil liability in justifying circumstances. Since there is no crime, necessarily there is no civil liability ex delicto or civil liability arising from the crime. However, in cases falling within subdivision 4 or avoidance of greater evil of Article 11, the persons for whose benefit the harm has been prevented shall be civilly liable in proportion to the benefit which they may have received. We will discuss this further in a separate video. Sabi natin kanina na sa Article 11 ang mga justifying circumstances. Ano ang mga ito? The following are the justifying circumstances: self-defense, defense of relatives, defense of strangers, avoidance of a greater evil, fulfillment of duty, and obedience to an order issued for some lawful purpose. Self-defense as one of the justifying circumstances. Self-defense. Self-defense is the use of force to protect oneself from an attempted injury by another. Ito yung first na justifying circumstance. Bago natin masabi na may self-defense, itong tatlong requisites na ito ay dapat meron. First, unlawful aggression on the part of the victim. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel such aggression. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person resorting to self-defense. Let us discuss each of the requisites. First requisite, unlawful aggression. Ito yung pag-atake o pagsalakay ng victim sa offender. Unlawful aggression on the part of the victim is the primordial element of the justifying circumstance of self-defense. Without unlawful aggression, there can be no justified killing in defense of oneself. Itong first element or requisite, ito yung pinaka-importante sa tatlong element ng self-defense. Bago natin masabi na yung pag-atake o pagsalakay ay pasok sa self-defense, may tatlo din itong elements. First, there must be physical or material attack or assault. Example nito,
sasakit, bugbugbugin, susuntukin, or babarilin ka na. Second, the attack or assault must be actual or at least imminent. Noong pinagtanggol mo yung sarili mo, dapat on the act na siya na sinasaktan ka na or on the act na sasaktan ka pa lang. Third, the attack or assault must be unlawful. Hindi justified yung pananakit sa'yo. Nabanggit natin kanina sa second element ng unlawful aggression na dapat yung unlawful aggression ay actual or at least imminent. Ito actually yung dalawang klase o kind ng unlawful aggression. Actual or material unlawful aggression and imminent unlawful aggression. Actual or material unlawful aggression means an attack with physical force or with a weapon, an offensive act that positively determines the intent of the aggressor to cause the injury. Ito yung moment na sinasaktan ka na mismo ng victim. While sinasaktan ka physically, doon ka gumante at sa pagganti mo, namatay siya. Imminent unlawful aggression. Imminent unlawful aggression means an attack that is impending or at the point of happening. It must not consist in a mere threatening attitude, nor must it be merely imaginary, but must be offensive and positively strong. Dito naman wala pang physical attack pero malapit na or andyan na waiting to happen na lang. Example, aiming a revolver at another with intent to shoot or opening a knife and making a motion as if to attack. Now, assuming considered na yung act na unlawful aggression, kailan dapat siya naroon para pasok siya sa self-defense? Unlawful aggression must also be a continuing circumstance or must have been existing at the time the defense is made. Dapat meron yung unlawful aggression the same time na pinagtanggol mo ang sarili mo. Once the unlawful aggression is found to have ceased, the one making the defense would likewise cease to have any justification for killing or even just wounding the former aggressor. Example, si Seraphine pumunta sa bahay ni Nahum, ang kanyang mortal na kaaway. Pagdating ni Seraphine sa bahay ni Nahum, hinamon niya ng away si Nahum at pinapalabas ito sa kanyang bahay. Si Nahum naman ay hindi lumabas sa bahay niya ngunit tinawag ang kanyang kapatid na si Pedro upang magpatulong. Si Pedro ang lumabas ng bahay at nakipag-usap kay Seraphine na umalis na lamang ito. Sa halip na umalis, ang ginawa ni Seraphine ay sinubukan niyang tagain si Pedro at sinubukan pumasok sa gate ng bahay ni Nahum. Si Nahum naman para hindi makapasok si Seraphine, pinupok niya ng itak sa ulo si Seraphine. Pagkatama kay Seraphine, agad itong umuwi. Si Pedro naman ay bumalik ng bahay at naghanap ng itak. Ang ginawa ni Pedro ay hinabol niya ngayon si Seraphine na pauwi na. Noong nahabol ni Pedro si Seraphine, tinaga ni Pedro si Seraphine. Si Seraphine ay namatay. May self-defense ba in favor of Pedro? Ang sagot ay wala dahil wala na yung first element which is unlawful aggression. Sa problem natin, si Seraphine ang unang nanakit, tama? Kaya gumanti lang yung dalawa. Ngunit nung gaganti na si Pedro kay Seraphine, si Seraphine ay pauwi na. Sabi natin kanina, yung unlawful aggression dapat ay actual or at least imminent. Dapat on the act siyang sinasaktan ni Seraphine or sasaktan na siya ni Seraphine, tsaka si Pedro lumaban. Noong tinaga ni Pedro si Seraphine, wala nang unlawful aggression para i-defend ni Pedro ang sarili niya. Kailan naman walang unlawful aggression? First, when two persons agreed to fight. Wala pong unlawful aggression kung nag-agree kayong mag-away. So kung walang unlawful aggression, walang self-defense kung yung isa napatay niya yung isa. Second, a playful kick at the foot by way of greeting between friends may be practical joke and may even hurt, but it is not a serious or real attack on person's safety. So kung pa-joke lang na sinipa ka, hindi yun enough na provocation to attack or defend yourself. Now let us discuss the second requisite of self-defense.
The second requisite of self-defense is reasonable necessity of the means employed. This second element talks about yung ginamit mo sa pag-defend sa sarili mo. Kailangan bang parehas na kung paano ka inatake, ganun mo din dapat i-defend ang sarili mo? Ang sagot ng Supreme Court ay, it is settled that reasonable necessity of the means employed does not imply material commensurability between the means of attack and defense. What the law requires is rational equivalence, in the consideration of which will enter as principal factors the emergency, the imminent danger to which the person attacked is exposed, and the instinct, more than the reason, that moves or impels the defense, and the proportionateness thereof does not depend upon the harm done, but rests upon the imminent danger of such injury. So, hindi po kailangang parehas. Nakadepende ito sa madaming factors. What is the test of reasonableness of the means employed? Para masabi nating reasonable yung means employed niya, kailangan nating i-consider itong mga ito. Una, armado ba yung biktima? Pangalawa, kung armado, anong klase o kalidad ang armas niya? Pangatlo, yung pangangatawan at kalusugan ng akusado at ang biktima. So kung sinuntok ka ng biktima at ikaw naman, binaril mo siya bilang depensa sa sarili mo, hindi siya pasok sa self-defense. Kasi sinuntok ka lang naman, ba't mo babarilin? Kumbaga hindi at least proportionate yung ginamit mo sa ginamit niya. However, kung ikaw ay lampa, sakitin, sobrang payat at walang lakas, we can argue na justified yung paggamit mo ng baril. Kasi pag sikli kang tao o mahina physically, regardless of force ng sumuntok sa'yo, iba ang sakit nun at effect nun sa'yo compared sa healthy na tao. Now let us discuss the third requisite of self-defense. The third requisite of self-defense is lack of sufficient provocation. Ano nga ba itong provocation? Provocation means the act of inciting another to do something, especially to commit a crime. Therefore, sa self-defense, dapat yung nagde-defend ng sarili niya o yung akusado ay hindi niya ginalit o provoke yung victim para atakihin siya. Or kung ginalit man niya or provoke, hindi dapat yon enough reason para atakihin ng victim yung akusado. Ulitin natin, kung may sufficient provocation, meaning walang self-defense. Kasi yung accused ang unang nag-provoke sa victim para atakihin siya. Dapat wala or hindi sufficient. What is the quantum of proof required in self-defense? Self-defense to be successfully invoked must be proven by clear and convincing evidence that excludes any vestige of criminal aggression on the part of the person invoking it. Hindi required ang proof beyond reasonable doubt. Ang required if you invoke self-defense is clear and convincing evidence. Defense of relatives. Defense of relatives. Ito ay isang pangyayari kung saan walang kriminal na pananagutan ang isang akusado na nagtanggol sa isang kamag-anak. Ayon sa Article 11, Paragraph 2 ng ating Revised Penal Code, hindi ituturing na krimen ang isang kilos kung ito ay ginawa bilang pagtatanggol sa kamag-anak, basta't mayroon ang mga sumusunod na elemento. First, unlawful aggression by the victim. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the aggression. And third, in case the provocation was given by the person attacked, the one making a defense had no part therein. Yung first and second elements ay na-discuss na natin noong diniscuss natin ang self-defense. Parehas lang po yung concept niya. Itong pangatlong element, dapat yung akusado ay hindi siya ang dahilan ng gulo o hindi dapat siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-atake sa side ng biktima. Kahit ang nagsimula ng gulo ay ang kamag-anak ng akusado, pwede pa rin pumasok ang defense of relatives as long as hindi si akusado mismo ang nagsimula ng gulo. Sa madaling sabi, ang pagtatanggol sa kamag-anak ay pinapayagan ng batas,
pero kailangan pa ring masunod ang mga itinakdang kondisyon. Hindi basta kapatid ko yan o kamag-anak ko yan ay pwede nang gumanti kahit wala nang panganib. So sino naman itong mga relatives o kamag-anak na ito na tinutukoy ng batas natin? Ito ay ang mga sumusunod. Una, spouse o asawa. Ang asawang tinutukoy po dito ay yung asawang kinasal ka, hindi po yung boyfriend-girlfriend lamang o live-in partner. Pangalawa, ascendants, katulad ng magulang, lolo at lola. Pangatlo, descendants, katulad ng anak o apo. There is no distinction in the revised penal code whether the descendants should be legitimate or illegitimate. When the law does not extinguish, the courts cannot extinguish. So, kasama po dito yung mga illegitimate na anak, illegitimate na apo. Pang-apat, legitimate, natural or adopted brothers or sisters or relatives by affinity in the same degree. Ang tinuturing na natural brothers or sisters ay mga illegitimate na kapatid or in layman's terms, kapatid sa labas. Yung relatives by affinity in the same degree refers to biyanan, manugang, bayaw at hipag. Panglima, relatives by consanguinity within the fourth civil degree. Included dito ang mga first cousins. Defense of strangers. Defense of strangers. Ito ay isang pangyayari kung saan walang kriminal na pananagutan ang isang akusado na nagtatanggol sa isang estranghero o hindi niya kilala o taong hindi niya kamag-anak. Katulad sa self-defense at defense of relatives, may tatlong requisites or elements din ang defense of strangers. First, unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, the person defending be not induced by revenge, resentment, or other evil motive. Ang nabanggit natin na first and second requisites or elements ay parehas lamang sa requisites or elements sa self-defense at defense of relatives. Sa self-defense at defense of relatives, ang third element ay lack of sufficient provocation. Iba naman ang case sa defense of strangers. Now, i-discuss natin itong third element. The person defending be not induced by revenge, resentment, or other evil motive. Dito sa pangatlo, noong ipinagtanggol ni akusado ang taong hindi niya kamag-anak, dapat hindi na impluwensyahan ng paghihiganti, sama ng loob, o iba pang masamang motibo. Dapat tutulong siya dahil gusto niyang tumulong at hindi dahil sa personal na interes. Sino naman ang considered na stranger? Noong diniscuss natin ang defense of relatives, diniscuss natin kung sino ang mga relatives or kamag-anak. Lahat ng hindi pasok sa kamag-anak ay considered stranger. Example nito ay second cousin, kaibigan, or mere kakilala lamang. Let us illustrate defense of relatives. Nakita ni Juan ang isang 78-year-old na lalaki na pinadapa sa lupa ng isang malakas na binata at malapit na nitong masakal ang nasabing matanda. Naniniwala si Juan na hindi makakayanan ng matanda ang binata, kaya binigyan ni Juan ng tabla ang matanda. Ginamit ng matanda ang tabla para ipagtanggol ang sarili niya sa binata at nagtamo ng mortal na sugat ang binata. Dito sa senaryo na ito, yung matanda ay exempted o walang criminal liability because of self-defense. Si Juan naman ay exempted sa criminal liability because of defense of stranger. Avoidance of greater evil or injury. Avoidance of greater evil or injury. Ang avoidance of greater evil or injury ay isang justifying circumstance kung saan ang isang tao ay gumawa ng isang bagay na labag sa batas, ngunit ginawa lamang niya ito upang maiwasan ang isang mas malaking masama o panganib o trahedya. Hindi siya mananagot kung mapapatunayan na ang kanyang kilos o ginawa ay isang makatwirang aksyon upang maiwasan ang mas matinding kapahamakan. Ayon sa batas,
Ang isang kilos o gawa ay maituring na justifiable sa ilalim ng avoidance of greater evil or injury kung mayroon ang mga sumusunod na requisites or elements. First, that the evil sought to be avoided actually exists. May panganib o pinsalang kasalukuyang nagbabanta o umiiral. Halimbawa, may sunog, baha, landslide o kaguluhan. Second, that the injury feared be greater than that done to avoid it. Na yung nagbabadyang panganib ay mas malubha kaysa gagawin mo upang pigilan ito. Third, that there be no other practical and less harmful means of preventing it. Kung may ibang paraan upang maiwasan ang pinsala nang hindi magdudulot ng pinsala, yun dapat ang gawin natin. Kasi pag di natin ginawa at pinili natin yung mas nagdulot ng pinsala, then hindi justified ang ginawa mo. Sabi sa ikatlong requisite, dapat wala ng ibang praktikal at hindi gaanong nakakapinsalang paraan upang maiwasan ito. Noong diniscuss natin ang justifying circumstances in general, sabi natin na since walang criminal liability sa justifying circumstances, wala din civil liability. Walang kulong, wala din danyos na babayaran. Ang exception ay ang avoidance of greater evil. Sa avoidance of greater evil, the persons for whose benefit the harm has been prevented shall be civilly liable in proportion to the benefit which they may have received. So ang magbabayad ng danyos ay yung nag-benefit sa ginawa ni akusado. Let us illustrate. Si Standard Vacuum Oil Company ay nag-deliver sa garahe ni Rural Transit Company ng 1,925 gallons ng gasoline gamit ang isang gasoline tank truck trailer. Yung truck ay minamaneho ni Pedro. Habang ang gasoline ay nililipat from the truck to the underground tank ni Rural Transit Company, bigla itong nag-apoy. Noong nag-apoy ito, ang ginawa ni Pedro ay minaneho niya ngayon ang truck palayo sa underground tank ni Rural Transit Company. Noong nasa kalagitnaan na siya ng daan, bumaba si Pedro at doon tuluyang nagliyab ang truck. Noong nasunog ang truck, nasunog din ang mga building at bahay malapit sa daan. May avoidance of greater evil ba dito sa ginawa ni Pedro? Ang sagot ay meron. Saan galing si Pedro? Di ba kung saan yung underground tank ni Rural Transit Company? Kung hindi siya umalis doon, mas malaking pinsala ang pwedeng mangyari. Pwedeng sumabog yung underground tank na mayroong mga gasolina at mas madami pang mapipinsala kaysa doon sa mga building na malapit sa kalsada. Sino ngayon ang magbabayad sa mga nasirang building o bahay? Ang magbabayad po ay si Rural Transit Company. Kung hindi dahil sa ginawa ni Pedro, siya sana ang napinsala o nasira. Fulfillment of duty or lawful exercise of right or office. Fulfillment of duty or lawful exercise of right or office. Ang fulfillment of duty or lawful exercise of right or office ay isang justifying circumstance kung saan ang isang taong kumikilos alinsunod sa kanyang legal na tungkulin o karapatan ay hindi mananagot sa isang aksyon o ginawa niya na maaaring ituring na krimen, basta't ang kanyang kilos ay ginawa sa makatwiran at legal na paraan. Para pasok ang ginawa ng akusado sa justifying circumstance of fulfillment of duty or lawful exercise of right or office, may dalawang requisites na dapat present sa nangyari. First, that the accused acted in the performance of a duty or in the lawful exercise of a right or office. Ang ginawa ng akusado ay hindi pansariling interes kundi bahagi ng isang tungkulin, karapatan o opisyal na gawain na isinagawa ayon sa batas. Second, that the injury caused or the offense committed be the necessary consequence of the due performance of duty or the lawful exercise of such right or office. Example, pulis na nagpaputok habang nagsasagawa ng lehitimong ares.
Kung ang pulis ay pumatay sa isang armadong sospek habang tumutupad sa kanyang tungkulin na manghuli ng kriminal at may aktwal na banta sa kanyang buhay, maaaring masaklaw ito ng fulfillment of duty. Sheriff na nagdemolish ng bahay alinsunod sa court order. Bagamat may nasira siyang ari-arian, kung ito ay ginawa bilang bahagi ng kanyang tungkulin na ipatupad ang kautusan ng korte, ito ay hindi tinuturing na krimen. Obedience to an order issued for some lawful purpose. Obedience to an order issued for some lawful purpose. Ito ay isang pangyayari kung saan walang pananagutang kriminal ang isang akusado sa isang krimen na kanyang nagawa dahil siya ay sumunod lamang sa isang legal na utos. Bago natin masabi na pasok ito sa justifying circumstance of obedience to an order issued for some lawful purpose, dapat itong tatlong requisites ay mayroon. First, that an order has been issued by a superior. Kung ang order or utos ay galing sa kaparehas mo lang ng estado o rangko o mas mababa sa'yo, hindi agad pasok itong justifying circumstance na ito. Second, that such order must be for some lawful purpose. Ang utos ay kailangan may makatarungan o legal na layunin. Third, that the means used by the subordinate to carry out said order is lawful. Ang ginamit o ginawa ng akusado upang gawin ang inutos sa kanya ay naaayon sa batas. Ang taong sumunod sa utos ay kumilos ng walang masamang layunin. Hindi siya dapat nakipagsabwatan o may alam na ang utos ay labag sa batas. Take note, even if the order is illegal, if it is patently legal and the subordinate is not aware of its illegality, the subordinate is not liable. For then, there will only be a mistake of fact committed in good faith. Example, si Juan ay isang pulis. Ang kanyang hepe ay nagbigay ng kopya ng warrant of arrest. Sa warrant of arrest, kailangan huliin si Pedro. Ang ginawa ni Juan ay hinanap si Pedro. Noong nahanap niya, sinabi nito na may warrant si Pedro at dinala ni Juan si Pedro sa police station. Kalaunan, nalaman ni Pedro at Juan na peke pala yung warrant of arrest. May liability ba dito si Juan? Ang sagot ay wala because of the justifying circumstance of obedience to an order issued for some lawful purpose. Ang nag-utos kay Juan ay ang kanyang superior o yung hepe. Ang gagawin niya supposed to be ay naayon sa batas, manghuli ng nasa warrant of arrest. At ginawa niya yung pag-aaresto na naayon sa batas, walang dahas o anuman. Siyempre si hepe may liability, pwedeng falsification of public document at arbitrary detention. Kung alam naman ni Juan na peke yung warrant of arrest, hindi siya exempt from criminal liability. Bali, conspiracy na po ito. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.